Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pag-usapan natin ngayon ay may gusto lamang akong i-share na sinabi ng alip na nakita ko sa YouTube, which is si Brother Ali Hamuda. Sabi niya, hindi daw compatible yung masamang gawain sa puso natin. So ang compatible sa puso natin ay yung mga bagay na mga nakakabuti dito at maganda dito. At kung iisipin natin, kapag gumagawa tayo ng kasalanan ay parang hindi talaga compatible yon sa puso natin. At kung gumagawa tayo ng kasalanan, parang kapag natapos na natin gawin yon, nakakaramdam tayo ng guilt sa sarili natin. At kung paulit-ulit natin yung ginagawa, magkakaroon tayo ng parabang hindi maganda sa pagkakita natin sa sarili natin, na masasabi natin na parang ang sama-sama kong tao, bakit ganito ako? At kapag nandun ka na sa point na wala ka ng pake, makakagawa ka na ng mga bagay na hindi ka nais-nais, at yung mga bagay na yun ay ino-normalize mo na. Hindi ko sinasabing lahat, pero sa case ko, minsan hindi naman sobra-sobra na ganun na talaga, pero sa tuwing nakagagawa ako ng alam ko na hindi maganda na bagay, na hindi nalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagigilty ako sa sarili ko, na ang sama-sama ng tingin ko sa sarili ko, and alhamdulillah, I feel guilty about it, and gumagawa ako ng repentance kay Allah subhanahu wa ta'ala, at yun yung isa sa pinaka importante ng hindi natin paggawa ng mga bagay na hindi maganda sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na yung mga bagay na alam natin na hindi nakakabuti sa atin. Halimbawa na lamang ay ang haram relationship. Hindi ba kung papasok ka doon, masaya sa una, pero kapag tumagal na, parang nabibreak yung puso mo, kasi hindi yun compatible sa puso mo. Kapag umiinom ng alak, masaya sa una, pero sa kalaunan, hindi na yun nakakaganda sa puso mo, at hindi na rin yun nakakaganda sa katawan mo. Sinisira ka nun, at mga bagay na hindi ka lugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, nasisira ka nun. Nasisira nun yung personal image mo sa paningin ni Allah at sa paningin ng maraming tao. So napag-isip-isip ko na sa tuwing magkakaroon tayo ng thoughts, kung papasok sa atin ng isang gawain na para bang ini-invite tayo ng sarili natin na gawin yun, i-ask natin yung sarili natin kung ano yung mararamdaman natin pagkatapos. At minsan, kung ginagawa mo yun, ang nararamdaman mo talaga, nagigilty ka, na para bang wala kang gustong gawin, nawawala yung energy mo, nakakagilty. So iwasan natin at mahalin natin kung ano yung ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Reading Quran, studying, kahit ano man yung course mo, mag-study ka. Kung wala kang gagawin, huwag kang pumunta sa social media at mag-scroll doon ng hindi mo naman mariremember kung ano yung tinitingnan mo noon, at hindi naman yun, halimbawa sa short video, hindi naman yun magandang gawin na mag-scroll ka doon. Short nga siya, pero bakit umaabot ng hanggang 6 hours? And I am guilty with this sometimes, but I'm trying to control my phone addiction. At inshallah, na tayo nag-i-struggle, may inner struggle tayo sa sarili natin, but tandaan natin na huwag tayong susuko, na
mag-struggle sa sarili natin na gawin itong mabuting Muslim. So, balik tayo doon sa puso natin. So, gawin natin na wag nating gawin na kapag mayroong pumasok sa isipan natin na gusto natin gawin at hindi yun mabuti, wag natin gawin. At may isang philosopher na nagsabi na kung hindi ako nagkakamali, Chinese philosopher siya, ang pangalan niya ay si Lao Tzu. So sabi ni Chinese philosopher Lao Tzu, your thoughts become your emotion, and your emotion become your behavior, and your behavior become your habits, and your habits become your character, and your character will be your destiny. Ibig sabihin nun, yung destiny mo, nakasalalay yun so kung ano yung thoughts mo. Kasi yung thoughts mo, magiging emotion mo yun. Ano yung emotion mo, magiging behavior mo yun. Halimbawa, ang mga nasa thoughts mo ay hindi maganda. So yun yung magiging emotion mo, yung magiging behavior mo, yun yung ipakakita mo sa maraming tao, yun yung character mo. At kung ano man yung character mo, yun yung magiging destiny mo. Pero na lang kung babaguhin mo yun. At ang gawin natin ay renew our faith in Allah subhanahu wa ta'ala. Pumunta tayo sa masjid, pumunta tayo sa madrasa, at gawin natin na mapaligidan tayo ng mga tao na sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At mag-iiba doon yung perception natin, mag-iiba doon yung thoughts natin. Magiging thoughts natin ay yung nakapaligid sa atin. Kung ano yung ginagawa nila, yun yung magiging thoughts natin, magiging behavior natin. Mahihiya naman tayo na sila gumagawa ng kabutihan tapos ikaw ganito. At may natatandaan akong isang salita na kung sino yung kaibigan mo, magiging ganun ka. Kung sino yung kasama mo, magiging ganun ka. So piliin natin yung mga kaibigan natin. At ang piliin natin ay yung mga tao na sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang kaibigan. So yun, pag-aralan natin na gamutin yung puso natin sa anong paraan. Ang paraan ay ang paglapit kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paraang pagbabasa ng Quran, pagsasala at pagpaligid sa mga tao na sumasampalataya sa Kanya. Hanggang dito na lang. Wa ilal ikhwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.